Pero ano ba kahulugan ng pagtanggap kay Kristo? Kagaya ba ng turo ng mga Baptist at ng mga iba-ibang born again na tanggapin si Kristo sa bunganga? Tinatanggap kita, Jesus. Yung ba ang pagtanggap kay Kristo? Alamin natin, paano ba natin matatanggap si Kristo? 2:6 ng Kolosas. Ganito nakasulat. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Pagtanggap pala kay Kristo, yung pagkatanggap natin sa turo. Kung paano nyo ikang tinanggap si Kristo, akad kayong gayon sa Kanya. Hindi naman si Kristo parang isang tao na personal na tatanggapin mo, personal na tagapagligtas na tatanggapin mo. Sabi ng Biblia, pag tinanggap mo siya, lalakaran mo siya. Kung tao siyang personal, paano mo lalakaran yun? Paano mo lalakaran? Di nagkapisa-pisa yun, lalo na kung overweight ang tatapak doon. Si Kristo kasi, aral yan, aral. Berbo. Ayon sa Biblia. Salita ng Diyos. Karunungan ng Diyos si Kristo. Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. Karunungan ng Diyos, yun yung kanyang aral na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi ni Pablo sa taga-Kolosas, kung paanong tinanggap nyo si Kristo Jesus na Panginoon, lumakad kayong gayon sa Kanya, na nag-uugat, natatayo sa Kanya, matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ang talagang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap ng Kanyang turo, lalo na sa ating panahon. Hindi nga naman pwedeng kagaya ka ni Marta Tinanggap siya ni Marta, personal sa bahay, pinakain siya ni Marta. Tinanggap siya ni Simon, personal, dahil napakain siya ni Simon. Tinanggap siya ni Mateo, ni Levi. Dalawa kasi pangalan ni Mateo, siya Levi. Pagkatapos na siya tawagin ni Kristo doon sa paningilan ng buwis, dumiretso si Kristo sa bahay ni Levi o ni Mateo. Pinakain siya ni Mateo. Natanggap siyang personal. Tayo, matatanggap ba natin personal si Kristo kagaya nila? Hindi, dahil wala naman si Kristo ngayon dito, nasa langit na. Paano natin matatanggap? Kung paano nyo tinanggap, gaya ng pagkaturo sa inyo, sabi ni Pablo, lumakad kayo sa Kanya. Anong katunayan yung turo ang dapat nating tanggapin? Basahin natin ang 12:48 ng 1. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Yun kang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking pananalita. Nakita mo, kapatid? So ang pagtanggap sa kanya, yung pagtanggap sa kanyang salita, yung kanyang aral. Pero pag itinakwil mo yung kanyang salita, tinatakwil mo rin siya. At may hahatol ka doon sa hindi tatanggap sa kanyang salita. Ang mga salitang sinalita ko ang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Napakaliwanag, kapatid. Kaya totoo yung sabi na kung tatanggapin mo si Kristo, 100% maliligtas ka. Kung ang tinanggap mo ay ang kanyang salita, ang kanyang aral, kasi yung aral lang magliligtas sa'yo. Ang katuruan ni Kristo, ang basihan yung aral, yung ebanghelyo. Doon tayo magbabase, yun ang kaligtasan. 1:16 ng Roma, ganito nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang ebanghelyo, ang ikaliligtas. Yun yung aral ni Kristo. Siya ang nangaral ng ebanghelyo 1:14 ng Marcos. Pagkatapos ngang madakip si Juan,
ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y mangagsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ayun, ang ipinangaral ni Kristo yung ebanghelyo. Kaya ang sabi ni Pablo, yun ang ebanghelyo, yun ang ikaliligtas natin. Yun ang paraan, yun ang basihan ng ikaliligtas natin. Yung aral ng ebanghelyo. Yung pagtanggap mo sa ebanghelyo, pagtanggap mo yun kay Kristo. Pag tinanggap mo ang aral ni Kristo, tinanggap mo si Kristo. Pag itinakwil mo yung aral niya, itinatakwil mo si Kristo. Yun ang maliwanag nun sa Biblia. Kaya sa panahong ito na hindi natin siya pwedeng makamayan o mabuhat, hindi natin siya pwedeng pagsilbihan, ang paraan ng pagtanggap sa panahong ito ay ang pagtanggap sa kanyang salita. Yun ang tunay na kaligtasan. At yung aral ng ebanghelyo, yun nga yung aral ni Kristo, yung salita ni Kristo.